Hola mga Jim, maraming salamat sa pagbisita. For today's episode, medyo backstory muna tayo. Last February, nagbakasyon ako sa Pilipinas. After 7 years, nag-renew ako ng lisensya doon. At nakuha ko na nga yung aking lisensya sa Pilipinas. Ngayon, bumalik na ako dito sa Taiwan. Dala ko tong lisensya na to. Unfortunately, naiwan ko yung OR ng driver's license ko, kaya meron nagbakasyon, pinasabay ko yung mga OR ng aking driver's license. Ngayong araw na to, naisipan ko kumuha ng lisensya rito sa Taiwan. Meron dalawang paraan pagkuha ng lisensya rito sa Taiwan. Una, yung hindi mo na kailangan magpa-convert ng driver's license. Pupunta ka naman mismo sa LTO nila rito at mag-exam ka, mag-seminar at magda-driving test. Yun lang ang gagawin doon kung gusto mo kumuha ng lisensya ng hindi na kailangan pa-convert yung driver's license mo sa Pilipinas. Yung pangalawang pamamaraan nga, ito ang gagawin ko, yung papapalit ko yung lisensya ko mula sa Pilipinas at driver's license dito sa Taiwan. Kasi nga, sayang naman, hindi ko na yung gamit driver's license ko. Nagpa-renew pa naman ako ng 7 years. Tapos hindi ko naman siya nagamit. Valid yung driver's license sa Pilipinas. Di ba meron silang doon, meron 10 years tsaka 5 years. Yung binigay sa akin 5 years lang. Ewan ko kung bakit. Pero ngayon araw na to, ipapa-convert natin to sa driver's license nila rito sa Taiwan. Unang gagawin natin, i-xerox muna natin to driver's license natin ng siguro mga 5 kopya para sigurado naman. Tapos itong OR, mga 5 kopya na rin. Tsaka yung ARC, 5 kopya na rin. Tapos Philippine passport, mga 5 xerox na rin. Tapos dadala rin tayo ng picture kasi kailangan to sa lisensya. Pero ngayon, mag-xerox muna tayo, mga 5 kopya. Natin to. Kagandahan lang, may printer ako, kaya anytime pwede ako mag-print. Moments later. Okay mga ka-G, nandito tayo. Sasakyan na tayo ng bus papunta sa may Meko. Dahil nga dito tayo nakatira sa Taichung, sa Meko, Taichung tayo pupunta. Meron 3 branches ang Meko dito sa Taiwan. Isa sa Taipei, sa Kaohsiung, at dito nga sa Taichung. Kaya dito na rin tayo magpapa-verify ng ating driver's license. Ngayon kasi medyo maluwag na yun.
restriction nila at medyo lumuluwag na dahil nga sa pandemic, hindi na natin kailangan kumuha pa ng schedule. Mag-walk-in na lang tayo sa Meco at doon na tayo pagpapa-verify. Ngayon pwede na kasi mag-walk-in. Araw kailangan mo pa magpa-schedule para lang pumunta ng Meco. Ngayon medyo maluwag na yung restriction, kaya doon na tayo pupunta sa Meco Taichung. Tara, punta na tayo. Siguro sa dulo ng video na to, isasama rin natin yung pagpapa-convert ng driver's license from Philippines to Taiwan driver's license. Isasama rin natin kung ano yung mga pinaka-requirements, kung magkano yung nagastos ko. Ibabahagi ko sa inyo kung magkano nga ba yung lahat na nagastos ko. After, siguro sa dulo ng part ng video na to, kung makakuha na tayo ng driver's license. Okay? Kaya abangan yung dulo ng video na to kasi isasama rin natin. Let's go! Moments later. Okay mga kagina, dito na tayo sa Meco Taichung. Kung nais nyo pumunta rito sa Meco Taichung, ilalagay ko na lang sa description yung address nila. Alam ko may nagawa na akong vlog nito nung time na kumuha ako ng passport. Nilagay ko kung paano pagpunta rito sa Meco Taichung. Ngayon, andito na tayo sa may building. Lakad-lakad na lang tayo. Mag-MRT, na-bus lang tayo papunta rito dahil malapit nga lang to sa dorm namin. Yan yung building ng Meco. Alam ko bawal mag-video doon sa loob, kaya dito na lang muna tayo. Tapos balitaan ko na lang kayo kung nakakuha na tayo ng kung napa-verify na natin yung ating driver's license. Okay na tayo doon sa pinaka building nila. Yan, lakad tayo. Itong KGI Bank, itong building na to, ito yung Meco Taichung. Tingnan natin kung anong floor. Ayan, 20th floor, Meco Taichung. Kaya tayo elevator. Ang 20th floor. Yan, dito tayo sa Meco. Tapos sa loob, bawal mag-video. 1 hour later. Okay mga kanya, napa-verify na natin itong ating driver's license. Ngayon, didiretso na tayo sa kanilang LTO dito sa may Taichung branch. Kabuuan ng video na to, mamaya ako i-explain pag natapos ko na lahat. Pero for the meantime, napa-verify na natin itong ating driver's license. Didiretso na tayo sa may kanilang LTO rito. Medyo malapit lang naman, kaya doon na tayo magkita-kita. Let's go. Okay mga kagina, dito na tayo sa kanilang LTO. Kung tawagin sa kanila rito ay Motor Vehicles Office. Dito na tayo kukuha ng driver's license. Ito, medyo malaking lugar na to. Hindi ko alam kung saan to, pero sa Dato District to. Pero tanong natin kung saan tayo mag-uumpisa. Medyo malaking lugar na to. Saan tayo pupunta rito? Magtanong muna tayo. Let's go. Let's go, magtanong tayo. Okay mga ka-jeep, lumabas muna tayo. Hindi muna ako umano kasi alam ko kailangan muna ng medical bago nila ako entertainin. Kaya hanapin mo muna natin na yung pag may medicalan muna natin. Tapos tsaka tayo bumalik para isang process na lang. Mabilis lang naman yan. Kaya punta muna tayo sa medical. Let's go. Okay mga ka-G, nandito na tayo sa medical. Magpapa-medical muna tayo. Medyo malayo pala doon sa pinaka LTO nila yung medical. Kailangan kasi pag nagpunta na ron, kailangan nakapagpa-medical ka na para tuloy-tuloy yung proseso. Ang oras pa ng bukas ng medical nila rito, alas 3. Alanganing oras na rin kasi 11:30 ako dumating sa Meco Taichung. Natapos ako doon mag-aalauna na. Tapos bumiyahe pa ako papunta sa may LTO nila after noon. Sabi ko, tinanong ko kung ano sa inyo medical. May binigay silang mapa sa akin. Ilalagay ko na lang sa description yung address ng kung saan ako magpapamedical ngayon dito. Tapos tsaka tayo babalik doon sa LTO nila. Tapos sana umabot tayo kasi alas 3 ang open ng
medical dito, tapos alas 5 lang ang sarado ng LTO nila. Kaya sana umabot tayo. Kung hindi umabot, Monday na tayo makakuha ng driver's license. Pero kailangan makakuha mo tayo medical. 2:30 pa lang, magantay pa akong 30 minutes para makapag-medical. Saglit lang naman yan, tapos biyahe kagad tayo papunta LTO. Sana umabot. Let's go. Okay mga kanyi, nakatapos na tayo magpa-medical. Medyo inabot tayo ng 1 oras doon kasi hindi naman tayo lang yung pasyente ron, marami pang ibang pasyente ron. Kung saan yung medical na to, ilagay ko na sa description yung Google Map or tsaka yung address nito. Diretso na tayo sa kanilang LTO. Mag-aalas 4 na, alas 5 lang sarado nila. Kung aabot tayo, sana umabot. Kung hindi man tayo umabot, balik tayo sa Monday para kumuha na tayo ng lisensya. Yung nagastos ko, isasama rin natin yan lahat after kung makakuha na ng lisensya. Pakikita ko sa inyo yung lisensya ko at saka yung magkano nga ba yung nagastos ko sa kabuuan ng pag-convert ng driver's license. Ngayon diretso na tayo, sumakay na tayo ng bus papunta doon sa kanilang LTO. Let's go! The next day. Okay, we are back mga ka-G. Nandito na tayo sa motor vehicles office nila dito sa MBO or LTO nila kung tawagin. Kung tawagin sa atin LTO, dito na tayo sa MBO nila. Dito tayo uli. Kasi nung time na nagpunta tayo, inabutan tayo ng alas 4 na ng hapon doon sa medical. Kaya minabuti ko nang hindi itinuloy kasi nga alas 5 lang sila ng hapon dito. Pero ngayong araw na to, bumalik na tayo para nga kumuha ng lisensya. Dito malaki yung ano nila rito, MBO nila rito. Ayan nakalagay. Nandun yata likod yung mga train. Pero dito tayo sa harap. Ayan, tayo sa harap. Ang tanong na tayo dito. Let's go. Ano? Kuha tayo ng number. Tanong tayo. Okay mga kanina, tayo sa loob ng MBO nila. Nila malawak. Hindi man bawal siguro mag-video rito. Ito, kompleto naman tayo requirements. Passport. Yeah, yeah. Yeah. Okay mga kanyi, nakatapos na tayo dito sa Taichung Motor Vehicles office nila sa TMBO. Nakakuha na tayo ng lisensya. Dalawang lisensya to. Motorcycle at 4-wheel na pang-kotse lang. Hindi kasi tayo, tinanong tayo kung mas malaki. Sabi ko kotse lang. Yan. Successful tayo mga ka-G. Ngayon pauwi na tayo. Isasama rin natin yan after kung makauwi ng bahay. Kung magkano nagastos ko mula Meco hanggang sa medical, hanggang dito sa sa LTO nila sa pagkuha ng driver's license. Kaya magkita-kita tayo doon na sa kwarto. Successful na tayo sa ating driver's license. At isasama rin natin mula umpisa hanggang dulo. Let's go! A few inches later. And we are back mga ka-G. Isama rin na natin yung simula hanggang nakakuha na ako ng driver's license dito sa Taiwan. Dalawa yung nakuha akong driver's license. Ito yung pang motor at saka yung pang 4-wheel na driver's license. Simulan natin sa pagpunta sa Meco. Kung ano nga ba yung kailangan natin i-ready, ipapakonvert natin yung driver's license natin dito sa Taiwan. Para based on my experience lang kung paano napakonvert yung driver's license ko sa Pilipinas to
driver's license dito sa Taiwan. Simulan natin kung ano yung mga dapat nating dalhin kapag pupunta na tayo sa lahat ng kailangan nating departamento dito sa Taiwan. Una, kailangan natin ihanda yung ating passport. Pangalawa, yung ating ARC. Pangatlo, yung driver's license natin sa Pilipinas na valid pa. Tapos yung resibo ng or yung OR ng driver's license natin sa Pilipinas. Yun ang kailangan natin. At yung mga susunod pa kailangan din natin, meron din tayo na itong dala. Picture na 2x2 or kailangan yung driver's license size. Kasi sa akin dala ko 2x2 kaya ginupit pa nila yon. Kailangan 4 na piraso. At yung panghuli, kailangan natin dala natin yung ating health card. Kailangan din natin yan sa pagpapamedical na. Unang-unang ginawa ko na process ay nagpunta ako sa Meko, Taichung, kasi nasa Taichung ako. Meron 3 branch dito sa Taiwan ang Meko. Meron sa Taipei, Kaohsiung, at ito yung sa gitna, yung sa Taichung. Ngayon kasi, medyo maluwag na yung restriction dito. Hindi na muna kailangan magpa-schedule or kumuha ng schedule via online. Pwede ka na mag-walk-in mismo doon mismo sa Meko kung saan ka kukuha o magpapakonvert na ang driver's license mo. Unang-una, pagdating ko doon, nakita nyo naman sa video, pagdating ko doon sa Meko, bawal na kasi mag-video sa loob. Kumuha muna ako ng number, tapos doon ako kumuha sa validation kasi magpapabalid tayo para verification ng ating driver's license. Nung tinawag na ako, tinanong kagad sa akin yung original na passport, ARC, driver's license sa Pilipinas at yung OR. Yun muna ang kinuha sa akin, yung mga original. Kasi titingnan muna nila. Tapos nun, pag na-verify nila yon, ibabalik nila lahat yun sa akin. Tapos, ngayon naman, kailangan nila ng 2 kopya or 2 Xerox ng bawat isa na yon, ng passport, ARC, driver's license sa Pilipinas at yung OR. Tigda 2 kopya yun 2 copies bawat isa. Kaya yun yung mga kinuha sa atin. After nun, nag-antay lang tayo. Medyo mga 1 oras din tayo nag-antay kasi nga hindi lang naman tayong tao doon sa Meko. Meron din ibang mga kanilang pinapa-verify, di ba? Halos lang doon na lahat. Kaya kailangan natin mag-antay-antay. Pero after nun, naayos naman at kailangan na natin magbayad. Ang binayaran ko doon sa Meko, kung saan ako kumuha ng pina-verify ko yung aking driver's license ay 1,700. Alam ko kasi meron silang 2 option doon. Merong 1,700 na makukuha mo na rin agad-agad at merong 1,400 na mag-aantay ka pa ng 2 to 3 days yata, gano'n. Eh di syempre, nandun na tayo. Yun ang kinuha natin, yung 1,700 para mabilisan na, di ba? After nun, pagkagaya natin sa Meko, may binigay sa ating papel. Punta naman natin sa LTO nila dito or Motor Vehicle Office, yun ang tawag nila rito. Doon na tayo pupunta. Pero after nun, di ba nagkamali nga ako, nakita niyo na sa video, nagkamali ako. Kailangan natin muna dumiretso sa medical. Kasi kailangan natin magpa-medical muna bago tayo dumiretso sa kanilang LTO dito. Yun nga yung mali ko Pero syempre hapon na rin ako, kaya hindi na ako umabot sa mga sa pagpunta sa LTO nila rito. Nagpunta na lang ako sa main medical. Inabot kasi ako doon ng hapon na, kaya hindi na ako nakapunta sa LTO nila rito kinabukasan na. Sa medical naman, ilalagay ko na lang yung address ng kung saan ako nagpa-medical dito sa Taichung, kasi accredited nila na clinic na nagme-medical driver's license or pagpapakonvert ng driver's license. Yun, ang kinailangan naman natin doon pagpunta natin doon sa medical, yung address ilalagay ko na lang sa description, at yung address ng Meko dito Taichung ilalagay ko na lang din sa description. Yun nga, pagpunta natin sa medical, kasi nga alas 3 pa ng hapon yung open noon. Yun, medical, mabilis lang naman ang medical doon, pero kailangan naman doon pag nagpunta ay kailangan ng 2 picture, kahit 2x2 na picture kailangan.
Kasi kukuhanin ko nga ay motorcycle at saka yung car. Pero kung isa lang doon or motor or yung kotse lang ang kukunin nyo, isang picture lang doon. Siyempre, di ba? Kailangan natin magbayad ng 450 para sa car at sa motor na medical. Pero kung motor lang, alam ko 200 lang ang babayaran. Pag sa motor lang. Sinamahan ko na nga ng 4-wheel kaya umabot siya ng 450. Mabilis lang din ang pagme-medical. Yun nga lang, dahil nga sa marami rin tao, medyo matagal din tayo inabot. Halos 1 oras din. Ang exam naman doon, kailangan lang ng eye test. Iano ka lang, pababasahin ka ng eye ng malayo, tapos mabanggit mo lang yung mga pinapabanggit nila, tapos meron silang parang para naman sa color blind, tapos yung ilaw paano yung kanila, tapos may ilaw na lalabas at tutulong mo lang kung kaliwa or kanan. Tapos sa ear, ilang patutunogin lang nila, tatas mo na yung kamay mo kung saan yung tumunog, kung kaliwa or kanan, ganun. Tapos after nun sa doktor na, tapos titignan lang yung medical history mo, kung may naoperahan ka na, ganun, may tanong-tanong lang, ganun. Nakita nila may diabetic ako. Kaya diet lang. Tapos yun na, sabihin lang, drive safe. Pag nakakuha na kayo ng verification sa MECO at nakapagpa-medical na kayo, kompleto na kayo, yun na kayo sa pinaka-LTO nila rito, sa kung saan branch kayo pupunta. Depende na lang kung saan kayong branch pupunta. Yun lang ang kailangan. Pagpunta na doon, kailangan dala nyo pa rin yung mga requirements na kailangan, yung passport, ARC, driver's license sa Pilipinas, yun lang ang kailangan. Tapos syempre kailangan din ng picture ng dalawa, kasi kakailanganin yun, ilalagay yun sa driver's license dito, ilalagay yun sa motor at saka sa kotse kung dalawa yung kukunin nyo. Pero kung motor lang naman, isang picture lang naman ang kailangan. After nun, kukuha kayo number, tapos tatawagin na kayo. Dahil nga palit lisensya lang naman yung gagawin natin, hindi na tayo pumunta sa ibang window nila ron. Nakita nyo naman sa video yung LTO nila rito. Malaki, malawak, at sobrang mabilis lang yung proseso nila rin. Doon, pagdating doon, bibigyan nyo lang yung medical nyo at yung galing sa MECO na requirement. Bibigyan nyo rin yung passport nyo, ARC nyo, at saka yung driver's license nyo sa Pilipinas. Parang titingnan lang din naman nila yun. Tapos ipaprocess na nila. Mag-antay-antay ka na lang. Mabilis lang yun. Antay lang kayo. Tapos after na, kailangan na natin magbayad ng 200 sa motor at 200 sa sasakyan. Kasi dalawang driver's license nga yung kinuha ko. Yun lang. Tapos antay-antay ka lang at ibibigay na nila. Ibabalik na sa iyo yung original copy ng mga pinakita mo, tapos kinuha na nila yung medical tsaka yung galing sa MECO. Tapos yun, antay lang kayo, ibibigay na itong driver's license na dalawa na to, itong sa motor at sa kotse. Ganun lang kasimple at sobrang bilis lang. Yung mga magtatanong about kung kukuha silang driver's license dito sa Taiwan at wala silang driver's license sa Pilipinas, hindi ko na kayo masasagot dyan kasi convert lang yun sa akin. Merong ibang video na gumagawa ng ganon, na kailangan nila mag-exam, mag-seminar at mag-driving test. Yun ang mga ginagawa nila. Pag naipasa nila lahat yun, makakuha na silang driver's license sa motor. Yun lang, ganon lang kasimple. Kaya sana nga nakatulong itong video na ito. Don't forget like, comment, and subscribe to my YouTube channel. At magkita-kita tayo next vlog.